nga po na napakabuti po ng Diyos. Amen. Ayan. Bilang huling araw ng taong 2023, kung babalikan po natin yung mga ginawa ni Lord nung mga simula nung unang buwan hanggang ngayon, talaga pong napakabuti niya. Amen po ba yun? Sa mga, kung papaano niya tayo sinamahan, kung papaano niya tayo pinagaling sa mga sakit natin, kung papaano tayo nagtagumpay sa mga pagsubok na ibinigay niya sa atin. Naniniwala po ba tayo na nagtagumpay tayo sa taong 2023? Amen. So, sige po, ngayong umaga, ibabalik po natin yung papuri, yung pasasalamat sa ating Diyos. Amen? Amen. And let's declare na tayo ay tagumpay nakasama ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayong lahat at simulan natin papurihan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, Lord.
Yun na nga, Lord, na kami ay namamangha sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan, Lord God. Hallelujah. Patuloy namin aalalahanin ngayong umaga ang kabutihang patuloy na ginagawa mo sa aming mga buhay. Panginoon, kahit na ang dami namin pagkukulang, kahit na ang dami namin pagkakamali, Lord, nandiyan ka pa rin upang tanggapin kami at patawarin. At patuloy kaming minamahal sa kabila ng aming mga pagkukulang. Yes, Lord. Thank you for everything. Diyos na lumikha ng dagat, ang Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umaawi sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng lahat, ang bawat ningning ng buwan at bituin, ang lahat umaawi. Kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y maapang. Ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibigay kulay, mga ibong umaawi. Yes, Lord. Kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y maapang. Kamangha-mangha ang iyong nilikha.
buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo siyang kamay, mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kahit naman sa habang buhay, kahit mabuti man pagkailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tingin mo siyang gabay sa kalungkutan,
Naalala ko nung December 17, Christmas party. Ito tayo, no? Ngayon, maraming tao. Napalitan yung mic. Nung na-assign po akong mag-preach ko ngayong December, ang unang naisip ko na paksa ay yung pasalamat, ano? Kasi naisip ko yun yung akma dahil matatapos na yung taon. Subalit, 2 Sundays ago, yun yung topic ni Pastor Erwin. Kaya, dinago ko yung topic ko, no? At nag-isip ko na kaya magandang topic. Kasi nga yung nakalagay dito ngayon, since patapos na yung ang taon at sisimula ang isang bagong taon, napakagandang ito natin ating pansin sa kabutihan ng Diyos, focusing on the goodness of God. Sa panimula po, basahin po natin itong verses na galing po sa Psalms chapter 145 na kung saan itutuon po yung ating pag-aaral ngayong umaga. So itong page na to, babasahin po ng mga babae. Okay? Yung susunod po, yung mga lalaki. Okay? At pagdating po sa verse 7, sabay-sabay po natin ito babasahin. Okay? Sa mga kababaihan, makibasa po, verse 1 hanggang verse 3. Okay, kalalakihan po. Pagmamalang isang sari-sari sa kasunod nito ang iyong Yung mga gawa at pamahalaan ang iyong mga kalinati. Sa lahat na naman iyong pangalan sa iyong pamahalaan ng gawa, ako'y magpupulay-pulay. Ipaahayag ng mga tao ang kapangyarihan ng iyong kakilakilabot kumagawa. At sa aking mga kapahayag ang iyong kadakila. Sabay-sabay po. Kanilang sabing nasasagutin ng mga tao ng iyong nasaganang kapatihan at isisigaw ng malakas ang iyong katularan. Aming Diyos, salamat po sa taong 2023 na natatapos sa araw na ito. Aming pong na-experience ang iyong pong kabutihan sa amin. Personally, sa aming pamilya, sa aming mga relatives, sa aming mga trabaho, pag-aaral, relasyon, at maging iba pa kami naman. Kung kaya, Lord, nais po namin ibigay sa inyo ang pinakamataas na papurit pagsamba, parangal na kailangan po, Diyos, na siyang dapat na tumawag. Maraming salamat po maging sa araw na ito na kami po ay pinagkalooban ng buhay. Sinamahan niyo po ito ng sigla ng katawan, ng kaayusan ng kaisipan, ng kakayahan na magawa ng ibang bagay o Diyos. Kaya kinikilala po namin ito. At kinikilala namin din na kayo isang Diyos na banal, isang Diyos na matuloy, isang Diyos na dalisan. Kaya aming Ama, sa amin din mo paglapit sa inyo, siya sa atin niyo po ang aming puso, ang aming isipan po, Diyos. At kung meron po kami, Lord, mga nagawa, na isip, na sambit ng masalita, na ikilos, na hindi po naging kalugod-lugod ang mga sa inyong harapan. Sinadya man namin ang pagkakasala o hindi po aming humingi po kami ng kapatawaran. Inisin niyo po ang aming puso at dalangin namin ng banal na Espiritu ang patuloy na magpapabanal sa amin at mangungusap sa amin, tuturo sa amin wala po sa inyong mga salita. So, lagi ito. At Lord, sa lahat po nito, maingat po namin binibigay sa inyo ang masasalamat, ang papuri, ang pagsampan tayo kayo lamang mo, Diyos, ang karapat-dapat at tuminta. Kaya aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung Psalm 145, awit 145, napaganda po dito. Basahin pa natin yung buong chapter na yan. At
ating pagbalay-bulayan kung ano ba yung kahulugan nito sa ating buhay spiritual, pero po yung pinapaabot sa atin ng Diyos. Marami man tayo ngayon, or kaunti tayo ngayon, hindi po yung dahilan upang hindi maging mapagpasalamat sa Diyos. Hindi ba ba? At maaaring sa taong ito, iba't ibang karanasan po ang hinayaan ng Diyos na ating nadaanan, ating experience. Okay? Maaaring iba sa atin ay na-promote sa trabaho, yung iba gusto ma-promote, hindi ma-promote. Yung iba natiling single kahit na gusto na mag-asawa, yung iba ng mga nag-asawa gusto bumalik maging single. For some reason, whatever. No? Yung iba gusto maging mag-honor student sa classroom, nagsisikap pero hindi maabot-abot. Yung iba, iba't ibang situation, no? Sa pamilya, sa personal relationship, sa pag-aaral, kung ano-ano pa. At kapag minsan, yung mga karanasan na ito sa ating personal na buhay, lumalabas iba't ibang uri ng emosyon. Yung nabanggit nga ni Pastor Erwin nung 2 weeks ago, nabanggit niya yung discontent. No? Yung discontent. Kuminsan yung mga emosyon na ito, yung mga pagtanaw na ito, yung mga attitude na ito, dito malalaman, masusukat kung gaano natin kakilala ang Diyos. Diba? Kung gaano natin naunawaan ang kabutihan ng Diyos base sa ating mga response. So, dahil natin saglit, itong katotohanan na ito, na kapag ating hindi binabigyang pansin o hindi natin i-recognize ang kabutihan ng Diyos, itong emosyon na to madaling lumabas. Yung kawalan kasiyahan, discontent, dissatisfaction, ang dali pong mangyari sa buhay natin yan. At yung discontent, dissatisfaction, kawalan kasiyahan, ito kasi pananaw na may kulang. May kulang. Hindi ko naabot isang bagay na dapat gusto kong abutin. May hinahangat ka pero hindi nangyari. Maaaring mangyari yan. Ano po? So, nangyayari pag kinukulang tayo sa pag-recognize doon sa kabutihan ng Diyos. Maaaring yung married life hindi masyadong fulfilled, no? O maaaring may kapansanan ka, nagkasakit ka, maraming dahilan, ano? At pero dapat yung mga circumstances na makaganapan na yan sa ating buhay, dapat tutulong sa atin upang higit na makilala, ma-understand, maunawaan, ma-experience kabutihan ng Diyos. No? At yung discontent na yan, pag hinayaan natin yan, ikawalang kasiyahan yan, maaaring dumating yan, maaaring umabot yan, umabot sa tinatawag natin na envy. Alam niyo ba yung envy? Pagkaingit. Okay? Ito yung niranais mo isang bagay na wala ka. Okay? Paghahangad sa mga bagay na wala sa iyo. Sabi po sa dictionary, no? Yung salitang covet, no? Coveting what you don't possess, no? Coveting, ito daw yung desire na magkaroon ka ng yung merong iba. Meron ng iba. Okay? At yung coveting na yan, sabi doon sa definition sa dictionary, desire inordinately or culpably. Sinimplihan ko lang sa Tagalog, ito yung uri ng paghahangad na hindi na normal. Okay? Pwede naman kasi maghangad hindi na normal. At nahato lang sapagkat ito ay mali or maaaring makapanakit. Okay? It may cause harm, it may cause pain. Envy, sabi ni isang Christian writer, si Jerry Producer, sabi niya, envy is an expression of anger. Okay? Expression niya ng galit, expression niya ng pagkabigo or pagkasipayo or pagdaramdam. Dahil personally, merong ibang tao na umaabante sa buhay, pero hindi ikaw yun. Okay? So, nahihigit ka, no? May envy. So, you are discontent in light of other people's successes, opportunities, or advantages. Sabi po sa Proverbs, ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. Ngunit, ang pagkaingit ay tulad ng cancer sa buto. At ano bang ginagawa ng cancer? Sinisira niyo ang tao, ang katawan. Okay? Vicious yan, ano? Sabi sa Proverbs 23 verse 17, huwag mainggit ang iyong puso sa mga kasalanan, kundi magpatuloy ka sa takot sa Panginoon sa buong araw. Marami pang mga masamang tao hindi mayaman. Totoo lang. Dami. Dahil mga drug dealers, ang lalaki mga bahay. Ang yayaman. Pero huwag daw silang kaingitan. So Bible po, napakarami pong halimbawa
Okay? Ng pagkaingit sa iba't ibang kaparaanan. Una, yan, towards another's power, no? Yung mga grupo, mga Israelita, pinungunahan pa ng isang tapanay, Korah, kine-question nila yung kapangyarihan at authority ni Moses at Aaron. Okay? Yan, sa number 16 verse 8, sila ay, hinatulan ng Diyos. O kaya, maingit dahil sa mas marami ang pag-aari, no? Yung mga Philistines, nainggit sila kay Isaac, dahil sa Isaac sa Abraham, yumaman ng yumaman, no? Or mali sa popularity, si Hari Saul, nainggit kay Haring David. Kasi nanggaling si Haring David sa gera at umakawit yung mga tao. Saul is killed his thousands, David is 10,000. Mas maraming napag si David, nainggit si Saul, nagalit siya kay David. Or mali sa performance, dito, no? Mas maganda performance, sa Acts na yan, ang mga rulers of Israel, mga sacerdote, nainggit sila kina Peter, kina John, kasi nakapagpagaling sila, at yung mga tao lumalapit sa kanila. Or towards another's profession. Maaaring pareho kayong preacher, pero ang isa nag-preach out of envy. Tulad ng sabi ni Apostol Pablo. Towards another's privilege. Yung mga kapatid ni Joseph, nainggit sa kanya. Bakit? Kasi siya naging favorite ng tatay niya. At dahil doon, ano nangyari? Binihenta siya ng mga kapatid niya sa Egypt, no? Or towards another's praise. Si Cain, pinatay niya si Abel dahil yung alay ni Abel na naging katanggap sa Diyos, pero sa kanya hindi. So maaaring kaparaanan na maaaring mainggit ang isang tao. At yung pagkainggit na yan, posible pumasok din niya sa mga mananampalataya. Pwedeng mangyari din yan sa mga mananampalataya, no? So, whenever discontent, yung kawalan kasiyahan, kapag yan ay umuusbong sa buhay natin, hindi lang yan maaaring humantong sa pagkaingit, kundi maaaring yan humantong sa tinatawag natin na jealousy. Okay? Jealousy. Ano yung jealousy? Ito yung coveting what you do possess. Nasa iyo na. Kaya lang baka mawala. Ang ganda ng misis ko, may nakatingin iba. Pagsiselos ako. Baka sa kanya nga puntahin pa ninyo na aking asawa. Very common yan, no? Lalo sa mga unbelievers. Totoo yan. No? Meron ka na, no? Ay, itong isang tao ko, nagsisika, baka ma-overtake ako sa position. See? Ikaw na yung manager, kaya lang meron kang tao na masipag, nakikita ng management, gumagandang perform, natatakot ka, baka mawala sa iyo yung kung ano mayroon ka. Yun yung jealousy. Okay? Ngayon, anong pinakaiba ng envy sa jealousy? Yung pang envy ka sa jealousy, yung salitang zealous, yung Greek word na zealous, may kaugnayan po dyan sa salitang yan, sa jealousy at saka sa envy. Kasi yung pang jealousy, isang form ng pasigasigan, zeal. Okay? So sabi nga natin, envy, yung naghangad ka sa, yung wala ka kasi hindi maabot. Samantala yun naman jealousy, meron ka lang dito. Kaya natatakot ka baka mawala sa iyo. Okay? Kaya jealous ka, no? In both sense, nandoon yung sigasig, no? Yung word ng zeal, galing kasi yan dyan, zealous. Ayun, chinik pa yun sa internet, yung Greek word ng zealous, yung sa bandang ilalim, medyo malit kasi makalagay. So, zeal, isa siyang uri ng sigasig, no? So, yung jealousy o yung envy, pareho, no? Related doon. Pero meron din po yung positive na pagkagamit. Hindi po parating negative ang jealousy. Hindi po parating negative yan. No? Kasi, halimbawa, ano ba yung positive na pagkagamit dito? Ito yung dahil sa maganda ang pinapakita, iba ng opisina mo, masipag siya, matalino siya. Ang gagawin mo? Magpupursige ka rin para magsipag. Magpupursige ka rin para matuto. Ayan na isang magandang kaparaanan ng envy, no? ng positive usage ng zealous. Ang negative naman yan, ito yung masyadong yung talino, mayabang, sinisiraan mo na. Okay, no? So, ibang opposite yung epekto, no? Ina-atake mo yung personalidad. Kasi nainggit ka sa kung ano yung meron siya. So, pwede maging positive, pwede maging negative. No? Sa
Pagkat ang panibugho ay nagpapapagsik sa lalaki at hindi siya nagpapatawad sa araw ng paghihiganti. Pwede mangyari yan, ano? Sa sobrang zeal to protect something, maaaring lumabas yung puot, no? Nangyayari yan minsan sa mga relasyon, no? Ang puot ay malupit at ang galit ay nakakapuno. Ngunit, sino makakatayo sa harap ng paninibugho? Kapag nandiyan yung paninibugho, it can cause a lot of painful things sa buhay ng tao. Pero alam nyo ba, yung tinatawag na righteous jealousy. Merong sinful jealousy, pero may righteous jealousy. Okay? Number one, bakit? One of God's attribute is that He is a jealous God. Alam niyo ba yan? Isa sa katangian ng Diyos, meron siyang banal na paninibugho. A righteous jealousy. Kaya nasabi rito, you shall have no other gods before me. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos. At bakit? For I, the Lord your God, am a jealous God. Pwede pala maging jealous, pero righteous jealousy. Because God is righteous, a jealous God. And His jealousy is righteous. Bakit? Kasi ninanais ng Diyos, napakaingatan ng tuloy-tuloy ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang karakter. Okay? To protect His own honor. That's why He's jealous. Okay? He wants to protect His own honor. Ano ba? God's righteous jealousy means God desires that worship be given to Himself and not to false gods. Maraming Diyos-Diyosan. But there's only one God. Alam natin yan. Iisa lang ang Diyos. Maraming Diyos-Diyosan sa mundo ito na kinikilala na milyon-milyon, bilyon-bilyon tao kung saan-saan lugar. But there's only one God. At ang sabi ng Diyos, na nagpahayag sa kanyang salita, sabi niya, ayaw niya na napunta kani-kanino. Ang karangalan, ang pagsamba ng tao ay sa Kanya. Okay? He wants to protect Himself, His honor. So God desires that worship be given to Himself and not to false gods. Kaya sabi niya, for you shall worship no other God, for the Lord whose name is jealous. Is a jealous God. Isang Diyos na mapanibugho. Why? He protects His honor. Okay? Pangatlo, hindi lang siya Diyos who is jealous to protect His honor. He's also a God who is jealous in protecting His people. That includes you and me. Okay? Yung, alam natin yung bayan ng Israel, ito ay nasangkot. Okay? Yung Northern Kingdom, kasama pa ng Assyria. Okay? At bahagi yan ng Nineveh, no? Nineveh bahagi niya, no? At ito ay isang, sa aklat ng Nahum, na bukod namit ng Diyos sa kanyang propetang si Nahum na siya isang Diyos na mapanibugho and avenging God. Dahil sa ginawa ng mga Assyrian sa kanyang bayan, ang Diyos ang siya gaganti para sa kanila. God is there to protect His people. Not just Israelites of all time, but even you and me. Okay? And sa mga Kristiyano, ito pinakita ni halimbawa ni Apostol Pablo. Sabi niya sa mga mananampalataya sa iglesia sa Corinth, okay, sabi niya, I wish you would bear with me in a little foolishness. Do bear with me, for I feel a divine jealousy. Divine jealousy. For you, since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. Si Apostol Pablo, hinahanap niya na may presenta sa Panginoong Diyos ang kanyang mga kapatid sa iglesia sa Corinth bilang isang iglesia na madalisay. So he wants to protect yung purity ng church. Kaya he has a godly jealousy towards them na hindi dapat sila madumisan ng kasalanan ng mga gawain sa kapaligiran nila na magpapadumi sa kanilang purity. Ito ang pagkaiba, no, ng God's righteous jealousy sa man's sinful jealousy. Kanina nakita natin yung matuwid na panibugho, yung tinatawag na godly jealousy. Ito naman yung man's sinful jealousy. Ito yung karakteristik niya. Mapag-imbot, selfish. Okay? Yung jealousy ng tao, selfish ito. Suspicious, madaling, okay, mag-suspect, isip na kung ano-ano. Okay? Nagpapakita ng distrust, ako lang ang pagkitiwala.
Nagpapakita ng galing sapagkat ang ibang tao, bakit mas nakakaangat? Naiingit, ano? Nagpapababa, i-degrade, i-demise, naninira, nagpapababa. Nagkakos ito ng kaguluhan, ng tension. Okay? Ng discord, paghihiwalay. Nakakasira ito ng mga pagkakaibigan at maging ng pamilya, ng pag-aasawa. Yan ay mga bunga ng panibugho ng makasalanan. Okay? Sa Biblia, makita natin ng examples kung anong naging resulta ng sinful envy or jealousy. Okay, yan ang resulta niya, no? It can result in destruction, it can result in death, tulad nung si Cain ang inggit kay Abel, pinatay niya si Abel, okay? Maring magresulta ito sa panlilin lang, tulad ng ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya. Okay, kaya nilindang nila yung tatay nila na namatay daw si Joseph, pinatay daw niya sa mabais na hayo, nilindang yung tatay nila, pero actually binenta naman nila sa Egypt. At sabi ni Apostol Pablo, ito'y maaaring magbunga ng paghati-hati sa iglesia. Okay? Ito'y maaaring dulot ng pagkabulok sa kasamaan, sabi ni Santiago. Or at sa Galatians 5:19-21, yung binanggit ng Apostol Pablo, iba't ibang uri ng kasalanan, kasama rito yung jealousy. At ito ay tinutulig sa hinahatulan ng salita ng Diyos. Ito yung mga bunga ng sinful jealousy, envy. So, the question is, ito yung mga naging bunga, no? Naging bunga ng kawalan ng kasiyahan, discontent. Okay? Pero, isipin mo, pag iniisip mo, bakit may discontent? Alam natin, kanila inawit natin, ang Diyos ay mabuti. So, tanong, is God good? At kung mabuti siya, tanong, is He good enough? Kasi sa iba, yes, God is good. Pero parang kulang eh. Kasi sa ibang tao, gano'n, di ba? Yes, God is good. But is He good enough? Yun ang expression na eh. Okay? Sa pakbay kanyang kabutihan. Kaya, dahil dito titingnan natin ano ba sinasabi ng writer ng Psalm 145. Ito tandaan natin, kapag yung mga kaisipan o damdamin na kawalan ng kasiyahan ay lumalabas sa buhay mo, sa buhay ko, envy or sinful jealousy, ibaling natin ang ating kaisipan sa kabutihan ng Diyos. Instead of yung sinful jealousy or yung envy, ibaling, palitan natin. Okay, pwede kasing palitan. Pwede kasi matutunan yung contentment, sabi ng Apostol Pablo. So, titingnan natin ngayon yung Psalm 145, basically grouped into 3 parts ito. No? So, yung first part nito, ito yung as individual believers, yung ating pagpupuri ay dapat nasa kadakilaan ng Diyos. Titingnan natin ito. No? Sabi ni Haring David, aking Diyos at Hari, ika'y aking papupurihan at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailanman. Pupurihin kita araw-araw at pupurihin ko ang pangalan mo magpakailanman. Sabi niya, dakilang Panginoon sa papuri, lubhang karapat dapat at ang kanyang kadakilan ay hindi masukat. Si Haring David ay isang hari. Alam natin, hari siya. Pero, kinikilala niya na meron mas mataas sa kanya. Merong hari. Maring manager ka sa kumpanya, CEO ka, supervisor ka, ikaw yung superintendent, ispelahan ninyo, petatandaan ka, parating meron mas mataas sa iyo. And ultimately, overall, there's somebody much higher. Somebody who alone knows everything, is all-powerful, omnipresent, but is also good, and that is God. And na-recognize yun ni Haring David. Pagkamat siya yung hari ng maraming kapangyarihan. Ito sabi niya, pupurihin ko siya araw-araw, araw-araw. Walang pugna, araw-araw. So, na-recognize si David na walang araw na hindi mo pwede ma-recognize na may mabuting ginagawa ang Diyos. At sabi niya rin dito, pupurihin niya, kasi nilang araw hindi magpakailanman for as long as He lives. And even in the next life, He will continue to praise God. And sabi nga niya sa verse 3, God's greatness ay hindi masuka.
Alam niyo po, when you study the attributes of God, ang kanyang mga attributes, yung kanyang mga katangian, hindi po independent. They are all connected to each other. They are related to each other. That is something I learned when I was studying yung attributes of God several years ago. May kaugnayan po yan, no? So, makita natin sa Psalm 145, mga iba't uri ng katangian niya. But all of these are connected to each other, no? And God's greatness and also His goodness, no? Hindi yan masukat. Hindi pwedeng limitahan. Sometimes kasi, nag-limit tayo because our mind is limited. Nakala natin ang Diyos ganito lang siya. Kasi, yun ang naisip lang natin. Yun ang naisip natin. Pero, we can be wrong. Pero tayo maging mali. Okay? So, bilang mga individual believers like David, dapat maging bahagi ng buhay natin yung patuloy na pagpupuri, pagpapasalamat, pag-recognize ng kanyang kabutihan, ng kanyang greatness. It doesn't have to be in church only on Sundays. Every day of our life. Kasi iba, dito lang nagpupuri kapag dito lang sa church kapag corporate worship. At ang iba, akala nila pagpupuri lang kapag ikaw ay maawit. No. It should be a lifestyle. Whether in your word or in your actions. It should be a lifestyle. Hindi tumitigil ang pagpupuri kapag hindi ka namawit. No. Just like worship. Worship is a lifestyle. It's not singing. Singing is just an expression of worship. Kasi marami rin word in music but they are not expressions of worship. Ang natin yan. So, the next part, ito yung verse 4 and verse 9, sinasabi, dito na yung ating generation naman. Una, diba, individual. Kaya sabi din, I will exalt you, O God, my King, and I will praise your name forever and ever. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Yan sabi niya, no? Sa verse 1 to verse 3, individually. But in verse 4 to 9, he's encouraging, yung attitude na yun, doon naman sa ating lahi, sa ating pamilya. Okay? As a generation of believers, no? Sabi niya, ipagmamalaki ng isang salin lahi sa kasunod nito ang iyong mga gawa at ipahayag ang iyong mga gawang dakila. Hindi lang mga gawa, kundi mga gawang dakila. You know, it takes honesty, it takes careful thought na yung talagang pag-isipan mo na ang Diyos ay tumikilos sa buhay mo. Sometimes hindi natin ito na-recognize kasi ayaw natin. Ayaw lang natin bigyan pansin sa sobra nating kabisihan. Sa sobra nating bagay na ginagawa natin. So, minsan, nami-miss out natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin ito napapansin. Pero, ang sabi ni Haring David dito, no? Ang magawa ng Diyos ay that they are great. Hindi lang parang normal thing, but great things. Okay? And in-encourage niya na ipasa ito ng magulang sa anak at ng anak sa kanyang sunod na lahi, not from one generation to another. Okay? Sa maluwalhating kaniningan ng iyong karangalan at sa iyong kahangahangang mga gawa, ako'y magbubulay-bulay. So, we are being encouraged to meditate, to think, to give careful thought sa ginagawa ng Diyos. And one thing that will encourage us is when we read the scriptures, kasi the scriptures, no, the Bible, encourages us, kapag binabasa natin ito, it guides us towards God-centered thinking. Diba? Magbubulay-bulay. Ipahayag ng mga tao kapangyarihan ng iyong kakilakilabot ng mga gawa. As akin namang pahayag at akin namang ipapahayag ang iyong kadakilaan. Kanilang sabik na sasambitin ng alaala ng iyong masaganang kabutihan. Makita natin dito, no? Sabi ni Haring David, sabik na sasambitin. Hindi lang sasambitin, hindi lang i-share. Hindi nadudoon yung gladness, nadudoon yung excitement to share what God is doing. Sabik na sasambitin. At hindi lang yung kabutihan, masaganang kabutihan. Ang kabutihan ng Diyos, masagana. Sabi, marami. Whether we recognize it, whether naalala natin or not, lumipas na,
mga taon, pero it happened. And it is happening. At it ay masagana. The very fact na nandito ka ngayon, buhay ka, nakikinig ka, naunawaan mo, yung iyong napapakinggan, ibig sabihin niya, iyan ay isa sa pagpapakita ng Diyos sa kanyang kabutihan. Even yung mga minor technical difficulties like this, no? Does that mean that God is not good? Okay? So, kasi kung wala naman yan, okay, meron naman susunod na lalabas dyan. Okay? So, David is encouraging us, okay, not just to individually give our praises to God, but as families, let us learn to thank God. Let us learn to be thankful. Ito yung topic ni Pastor Erwin 2 Sundays ago. Pero one thing I mean, it's good to be thankful. In fact, mga office mates mo, kung amo mo, mahal mo sa buhay, it's good to thank them. But ultimately, thanksgiving should go to the Lord. Because, una-una, yung mga mahal mo sa buhay, yung office mate mo, kasama mo sa trabaho, or sino man, napagpala ka niya, pero because God used them as instruments to bless you, to help you. Isa po sa karakter ng isang hindi mananampalataya, sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1, is being unthankful. Or, parang being thankful but never to God. Pwede yun. So, this psalm is encouraging us to focus on God ultimately for our gratitude, our thanksgiving. And, yun nga, no? Yung kasabikan na magpapasalamat sa Kanya, no? It should be an automatic part of the experience of the believer. No? Ang Panginoon ay mapagpala at puno ng awa, hindi magagalitin, at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Ang Panginoon mabuti sa lahat, ang kanyang awa ay nasa lahat niya ginagawa. Yung the Hebrew word hesed. Siguro alam yung hesed, no? This refers to God's covenantal love. And that covenantal love, no, is mixed up in different expressions in terms of yung kanyang grace, yung kanyang goodness, yung kanyang mercy. Kaya pag may kakilala kayo na tinawag pa na hesed, yung actually nalalim po yun. Salitang yun, ng Hebrew na yun. Makita natin yan dito. Napagpala, puno ng awa. Makita natin dito iba't ibang attributes ng Panginoon. He's a God who bless. He's merciful. He's slow to anger. His love is bountiful. He is good. Ang dami kang makikita rito na katangian ng ating Diyos. If you only look deeply. But then, as I was focusing nga sa on this topic, sa kanyang kabutihan, at sinabi rito yung kanyang kabutihan ay masagana. Pero tandaan niyo mga kapatid, the reason why you're here, the reason why nakakilala sa Panginoon, because God is good. God is good. Kaya, minsan naawit natin His goodness. Diba? Because of God's goodness, kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya, kaya ka pa hindi nakakatulan. Sabi sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw ng tao ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi sila nakaabot sa standard ng Diyos. Pero sinasabi rin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lang, bakit ang dami mga kasalanan na lumalakad pa rin? Don't you realize? Because God is good. God is giving a chance for repentance. That is part of goodness. To lead people to repentance as they recognize that God is good. He's merciful na awa siya. Sabi, binibigyan ka ng maraming chance to come back to Him. That is an expression, a proof of God's goodness. They shall pour forth. Kanilang sabi na sasabitin ng alaala ng iyong masaganang kabutihan. And sabi ito, ang kanyang awa ay nasa lahat niyang ginawa.
Isipin, hindi lamang po sa mananampalataya. Ang kanyang mercy is to all. Kasi may sabi ko na kanya, hindi pa lahat ay namamatay. Hindi pa lahat ay nahahatulan bagang matagkasala. Because God is showing mercy. Andun yung habag ng Diyos. Makita natin dyan yung salita sa English na the Lord is good to all, mabuti sa lahat. No? May tinatawag po yung mga theologians na common grace. Okay? Hindi naman po kasi lahat yung maliligtas, hindi po kasi lahat sa sampalataya. But even the unbelievers experience the goodness of God. Nararanasan din nila yung pagsikat ng araw. Diba? Nararanasan din nila yung pagdating ng ulan. Tawag yan common grace. God's goodness to all. Diyan sa Luke chapter 18, okay? Kasi kung saan lumalabas yung question na, anyway, what is good? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mabuti? Okay? Ano ba ibig sabihin talaga ng mabuti? So, kausap po ng isang mayamang si Jesus. Tinawag siyang good teacher. And the Lord Jesus Christ was pointing out, there's no one good but God alone. Because He was pointing to Himself because He's God. Okay, because He is perfect. And when God talks about good, yung definition ng Diyos ng good, yun yung definition niya, hindi definition natin. Sabi ni Dr. Wayne Grudem sa Systematic Theology book niya, sabi niya, good is what God approves. Kung ano yung sinasang-ayunan ng Diyos, yun ang mabuti. Kung yung hindi niya sinasang-ayunan, it means hindi yun ang mabuti. So when we define, ano ba talaga mabuti? We have to think about it kasi nga God is the ultimate determiner of good. Siya ang final basis kung ano yung mabuti at ano yung hindi mabuti. Okay? God is the basis. Not what we think of, not what other people think of, but what God says. Okay, kung ano yung kanyang sinasang-ayunan. The Lord is good. Maraming verse dyan. Give thanks to the Lord for He is good. And then verse 8, Psalm, taste and see that the Lord is good. There's an invitation. Tikman mo. Damdamin. Experience mo. Tingnan mo. Unless ikaw ay lumapit sa Diyos, you will not fully experience and see and taste. Unless you taste of it, you cannot fully experience the goodness of God. Gusto mong ma-experience ang goodness of God? According to His definition, you have to humbly come before Him. You have to trust in Him. So there's no higher standard of goodness than God's own character. Why? Because isang basic na katangian ng Diyos. Okay? So, ano man yung kanyang sinasang-ayunan, ano man yung kanyang sabihin, consistent ito sa kanyang karakter na mabuti. Okay? At wala nang mas mataas na pamantayan kundi kung ano yung sinabi niya. Okay? So, hindi lang nga, may technical problem natin. Okay. Pangalawa, when it comes to the topic of what is good, or what does the Bible say about what is good, or how do we know what is good? The second point, yung una is that God is the final determiner. Siya nagsasabi kung ano ang mabuti. Siya yung batayan, the final basis. Pangalawa, lahat ng ginagawa ng Diyos is worthy of approval. Okay? Lahat ng ginagawa ng Diyos ay karapat-dapat na sa kayunan. Nung kanyang nilikha sa katauhan, no? When He created, anong parang sinasabi niya sa dulo after creation? It was very good. God Himself is saying, good, mabuti, 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 mabuti. Kung sinabi niya mabuti, talagang mabuti yun. Sinabi niya no? At hindi lang siya mabuti, gumagawa siya ng mabuti. You are good and you do good. Mabuti ka at ikaw gumagawa ng mabuti. Yung Psalm 104, pag binasa niyo po yan, it's example yan ng praise psalm na nakafocus sa kabutihan ng Diyos sa kanyang sanlilikha. Yung Psalm 106 and 107, ito yung pagpapasalamat. Okay, sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang mabubuting gawa at sa kanyang bayan, especially sa bayan ng Israel. And Paul is encouraging
Every believer. Okay? So Romans chapter 12, in verse 1, ito yung transformation. Okay? At when once the mind is transformed, what will happen? In verse 2, you'll begin to discover that the will of God is good and acceptable and perfect. Once your mind is renewed. Kaya sabi ni Apostle Pablo, be transformed by the renewing of your mind, that you may well be able to prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. You will not be able to understand, hindi maunawaan ng kalooban ng Diyos ay mabuti, maliban na ma-transform ang iyong kaisipan through His Word. And understanding that God is good helps us to be transformed. Pangatlo, God dispenses good. Nagbibigay po siya ng kabutihan. Okay? Ultimate benefactor of goodness. Siya ay ultimate na tigabutihan. Dami example dyan, pero tumatakbo yung oras natin. Ito nabanggit ko sa inyo kanina yung goodness niya sa Romans 2 verse 4, na dahil dyan ay ipapakita siya ng kanyang habagan sa mga tao, kaya hindi kaagad mga tao ay nakakulang. Maraming verses niya. Pang-apat po, He is the distributor of good gifts. Sabi ni Santiago, lahat po, every good and perfect gift is from God, the Father of lights, in whom there is no shadow of turning. Hindi pa bago-bago na isip, in other words, ang Diyos. Tulad ng shadow, ultimate source of everything good, gagaling ito sa Kanya. So when you experience something good, you know it's from God. Kaya lang, you have to be careful to discern. Is that experience in your mind, is it good? If it is, it accords with what God says, then it must be good. If it is opposite to what God says, then you have to check. Yan yung binasa natin kanina. And pang-apat po, pang-lima, God directs things for good to those who belong to God. Yung Romans 8:28 alam natin yan Sabi ni Apostle Pablo, and we know. Handa mo sabi ni Apostle Pablo sa inyo, and we know. Alam natin. And we know that God causes all things to work together for God. Kausap niya po, mga mananampalataya sa Roman Church. Sabi niya, tayo mga Kristiyano, alam natin. And we know. Ang tanong ko, do you know? Okay? Kasi yung statement na yan, para sa Kristiyano yan. Hindi po para sa lahat yan. Kasi maging mga mananampalataya, then nagagandahan sila sa verse na yan, ginagamit din nila. They think it's also applicable to them. But how do you know that it's only for Christians? You have to read the whole verse from verse 28 all the way to verse 31. Okay? 28, 29, 30. Where God caused all things work together for good for those who are called according to His purpose. And then He define niya, sino ba yung matinawag niya according to His purpose? And then, makita mo yung description sa verse 29, 30, all the way to glorification. So, yung pagkilos ng Diyos ng kabutihan, when He says na He caused all things to work together for good, hindi lamang po sa buhay na to. It goes all the way to the next life, all the way to glorification. Connected pa yung mga verse na yan, 28, 29, 30, tandaan nyo. Kasi, bakit? Kasi diba, sabihin nila, if God causes all things to work together for good, bakit yung kapatid ko nagkaroon ng sakit na ganito na hindi gumagaling-galing kahit anong panalangin? Bakit? Masipag naman ako sa trabaho, honest ako, pero bakit hindi ako promote? Bakit? Kasi, ang batayan nila kung ano yung good, ay yung sarili nila ng definition. Pero dapat ang definition natin kung ano yung good, ay kung ano sinasabi ng Diyos. Alright? And sabi rito, Psalm 84 verse 11, no good thing does the Lord withhold from those who walk uprightly. Hindi niya pagkakait mabuti sa lahat ng lumalakad ng matuwid. Okay? Alam natin ang kwento ni Joseph sa Bible. Okay? Mabuti pinangyari sa kanya. Ibinenta siya ng mga kapatid niya sa Egypt. Kung ikaw si Joseph, may isip mo ba ito mabuti na punta ka doon? Hanggang sa nakulong, mabuti ba ito? Nakulong ako? Nakaranas siya ng ibang kultura, nalipos siya mga kapatid niya, nainggit sa kanya. Kung normal na tao yun, isang hindi mo naman palataya, pero may turing na mabuti yun ang nangyayari niyan sa'yo. Hindi nung namatay tatay ni Joseph niya, nung namatay
namatay si Jacob, ano? Yung mga kapatid ni Joseph natatakot kasi baka babawi si Joseph sa kanila, di ba? Pero sabi ni Joseph, Genesis 50 verse 20, ano sabi ni Joseph sa kanila? You meant it for evil. Yes, pinag-isipan niyo ako ng masama. Totoo yan, pinag-isipan niyo ako ng masama. But God meant it for good. Yung circumstances na kaganapan yung ginamit ng Diyos upang maligtas ang bayan ng Israel sa tagutom at tagtuyo. Ginamit yun. So yung proseso na yun, na inalaman ng Diyos na mangyari para po sa kabubuti ng kanyang bayan. Our Heavenly Father will give good things to those who ask Him. Alam natin Matthew 7:11. Pangatlong part po, dito sa Psalm 145 na to, no? Hindi lamang po yung goodness niya individually or sa kanilang lahi. Okay? Pero lahat tayo, we all benefit from God's goodness sa buhay natin. So yung kanyang mga mabubuting gawa ay talagang kapuri-puri, sabi niya. Hindi pa naglagay si Haring David exception dito. Sabi niya, lahat mong mga gawa. Hindi sinabing, ang iba mong mga gawa. Sabi niya, lahat. Hindi niya pinili lahat. Ay kapuri-puri at dapat pasalamatan. And then, dito po sa verses na to, binigyan ng pansin mo yung kaharian. Okay? Sasabihin nila ang kaluwalhatian ng iyong kaharian at ibabalita ang iyong kapangyarihan upang pagbatid sa mga anak ng mga tao iyong mga gawang makapangyarihan at ang maluwalhating kaliningan ng iyong kaharian. Ang kaharian mo ay walang hanggang kaharian at nanatili sa lahat ng mga salilahi ang iyong kapangyarihan. Diyan sa grupo ng verse na iyon, yung salitang kaharian, 4 na beses mo makikita yan. David, na isang hari, nagpo-focus siya to a higher kingdom, the kingdom of God. Not my own kingdom, hindi sarili kong buhay, hindi sinatang buhay, kundi ang focus niya ay sa Diyos. Ang kaharian ng Diyos. Diba? Gusto natin magkaroon ng kingdom mentality. Di ba ba? Na yung ating buhay, ating mga gawa dapat may direction, may purpose. And that is towards the building up of the kingdom of God in our life and here on earth. No? So, nandito yung proper action which is sasabihin nila ang kalulatian ng iyong kaharian. So, when we share the goodness of God to our family, to our relatives, to our friends, to anybody, ibig sabihin nun, we are sharing God's plan for His kingdom. Kung ano ginagawa ng Diyos sa kanyang kaharian. So that God's kingdom will also reign in the heart of those you're sharing the word. So whenever a new person makakilala sa Panginoon, lumalawak ang kaharian ng Diyos. Because for every person na kumikilala sa Diyos, God reigns in their life. So God's kingdom expands. At ito nangyayari kapag ating kinikwento ang kabutihan ng Diyos. Ang kanyang magawang makapangyarihan. Ang kaniningan ng kanyang kaharian. Eh sabi niya, kaharian mo ay walang hanggang kaharian. Tayo dito sa lupa, temporal tayo. Dating araw na titigil tayo magbuhay sa lupa. Maliban na, pagbuhay tayo, pagdating ng Panginoong Isus, at tayo po hari sana na ma-rapture, no? Para hindi tayo mag-experience sa physical death. Pero, hindi man mangyari yon, alam natin na another life awaits us. So, yung membership natin in God's kingdom is continuous. Nandito pa lang, kasama na tayo. Later on, ano pa rin tayo. Your kingdom is an everlasting kingdom. At yung pamamahala, yung authority, endures throughout all generations. And finally, God's works are for our benefit. Napaganda po nito, no? Pinaalalayan ng Panginoon na lahat ng nalulugmok. Na-experience mo bang malugmok? Yes. Pinalalayan ba kayo ng Diyos? Yes. Hindi ba maring din nyo ito masabi? Kasi maring din nyo napansin lang. Healing,
Inalalayan kayo ng Diyos. Tinatayo niya ang lahat ng nakayupo. He leaves us all who are bowed down. Ang mga mata ng lahat sa'yo nakatingin and you give them their food in due time. Nagbibigay siyang pangailangan mo sa takdang panahon. Binubuksan mo ang iyong mga kamay, binibigyan kasiyahan ang nasang bawat bagay na may buhay. The reason why we eat every day, God provides. He's our Jehovah Jireh. Bakit tayo, pamasahe papunta rito, God provide. At may trabaho, God provided. At kang bubuhay because God sustains you every day. Sabi niya, you open your hand, you satisfy the desire of every living thing. God's good works are righteous and kind to those who call upon Him. Tandaan natin ito. Ang Panginoon ay matuwi sa lahat ng pamamaraan niya. Mabait sa lahat niyang magawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. This is one of my favorite verses. Malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. To those who call upon Him in truth. And sabi sa verse 19, sa Kanyang ibinigay ang lahat, ang nasa ng lahat na natatakot sa Kanya. Kanya rin dinirinig ang kanilang daing at iniligtas sila. Iniingatan ng Panginoon lahat ng umiibig sa Kanya. Ngunit lahat ng masama ililipulin niya. Ang aking bibig ay magsasalita ng papuri sa Panginoon at papurihin ang lahat ng laman ng Kanyang banal na pangalan ng pakailanman. One of my favorite verses is this, verse 18. The Lord is near to all. Malapit siya sa lahat ng nananawagan sa Kanya sa katotohanan. It shows God's intimate relationship with those who call upon His name. Malapit siya, intimate relationship po sa lahat ng tumatawag sa Kanyang pangalan. At hindi lang yon. Hindi lang yon. Sabi dito, no? Sabi din doon, no? He will also hear their cry and save them. Ayan, no? Pag tumawag ka sa Panginoon, kung hindi ka pa mananampalataya and believe. Repent and believe the gospel. Kung totoo pananampalataya, may kahalong pagsisisi. May kahalong pananampalataya. Repent and believe. These are faces, mukha ng pananampalataya. Para bang coin. Two sides of the same coin. Okay? If you really have faith, it means you will repent. Tatalikuran mo yung mga kasalanan. Dahil sa mga mali mo, tatalikuran mo to. And if you really have faith, it means you will believe. You cannot just believe without repenting. And you cannot just repent without believing it. It has both to be there. Why? Because God is holy. God requires you to repent. God wants you to believe. And what will happen? He will hear your cry and will save you. Jesus Christ died on the cross for our sin. So if there's anybody here na hindi pa nakatiyak ng kaligtasan kay Kristo, do not end this year not submitting, surrendering your life to the Lord. Bigyan mo yung buhay mo sa Kanya para sa iyong kaligtasan. He will hear your cry, He will save you. He will preserve those who love Him. But all the wicked will destroy. Sometimes natin question, why will God destroy the wicked? Bakit hinipuli ng Diyos masama? Nagpakita ng Diyos ng kabutihan. Sa lahat, hindi po ba? Pero hindi po kasi lahat, kahit na naranasan nila kabutihan ng Diyos, hindi kasi lahat sa kanila ay magsisisi at sasampalataya. So they make their own choice. But they have experienced the goodness of God. And finally, sabi ni Hari David, my mouth will speak the praise of the Lord, and let all flesh bless His holy name forever and ever. Dito siya nagtapos. After saying all this about who God is, about His goodness, sabi niya, aking bibig, i-declare ko ang kabutihan ng Diyos. Ang kanyang pagpupuri ay para sa Kanya. Now, as in a practical conclusion, and we end with this, here are some steps para po mapagtagumpayan po natin yung kawalang kasiyahan. Para mapagtagumpayan po natin yung pagkaingit at yung makasalanan ng panibugo. Unang-una, choose not to envy. Pwede mo pong piliin ito eh. Pwede mong piliin na hindi maingit.
pwede. Kaya nga sabi ni Pedro, therefore laying aside, pwede mo itong isang tabi. Kasi pwede natin gawin ito. Pero pwede natin isang tabi. Sabihin, pwede natin hindi gawin. Okay? Pangalawa, take away the tendency to selfishly compare yourself with others. In other words, do not be conceited. Okay? Kaya ka na-inggit kasi conceited ka. Kino-compare mo sarili mo sa iba. Bakit siya? Kaya siya mas matalino siya. Bakit siya mas maganda siya? Bakit siya dami? Do not compare. Kasi when you start comparing, then you will become conceited and envy can come in. But again, sabi ko kanina, pinatawag na righteous jealousy. Kung ito naman ay udyok sa'yo para gumanda ka sa character, mas sumipag ka, mas maging malapit ka sa Diyos, yan, magandang uri yun ng jealousy. Okay? Pangatlo, consider your envy as sinful work of the flesh. Kapag ang experience mo ay isang pagkainggit ng mga kasalanan, sabi ni Apostol Pablo, yan ay bunga ng lamang. Makasalanan yan. Pang-apat, yung sigasig mo, ituon mo sa Diyos. So do not let your heart envy sinners, but be zealous for the fear of the Lord. Hindi na sinabi doon, fear of the Lord. All the day, consistently. Okay? Dapat i-focus sa Lord continuous, buong araw. And then number 5, let your heart be transformed with love towards others. Palitan mo yung envy with love. Ayan. And finally, thank God for the privileges and opportunities you do have. Maring hindi mo naisip, hindi mo na-recognize ang daming ginagawa niyo sa buhay mo. Marami kang privileges, opportunities na binibigay sa inyo ng Diyos. Be thankful for this. Okay, and this year, before we have our response song, ang unahan ni Jan, mamaya, bless the Lord of my soul, and let us pray muna. Our dear God and gracious Father, nagpakita po kayo sa amin na masaganang kabutihan, Lord. Many, many ways, Lord God, all the days of this year, all the days of our lives. Many times, Lord God, we do not recognize that what you do is actually for our good, because we are measuring, nusukat namin mga bagay-bagay, ang aming mga experience, ang sarili namin pag-unawan. But Lord, help us, Lord, to learn from what Jesus taught us, from what the apostles teach us, through your word, from what the scriptures teach us. Lord Jesus, you said, you are the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father but through you. Lord, we pray that we really understand that when you say you are the truth, it means when we respond to what you say, talagang ang pangahawakan, paniniwalaan, sapagkat kayo, Panginoong Yesus, isang Diyos na totoo. Hindi kayo nagsisinungaling, and we can really hold on to your promises. Salamat po. In aming buong taon, ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming kamag-anak, ang mga mahal sa buhay, lahat ng concerns namin, Panginoon, maging aming bayan, Lord God. We commit into your hands, Lord God, in the year to come. And we are grateful, and we want to give glory and honor to you. So, kayo, O Diyos, ay isang Diyos na mabuti, a God who is slow to anger, abounding in steadfast love, abounding in mercy, gracious and merciful. Salamat po, Amen. Tanggapin niyo po ang amin pong ipupuri, maging po sa aming puso na patawid ka sa response to this message. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat at bilang response songs, awitin po natin itong 1,000 Reasons. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Worship His holy name.
Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. When my strength is failing, the angels near, and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Tell Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 Hallelujah. To God be all the glory. Yes. Good morning po sa ating lahat. Normally po, kapag end of the period, like this year na 2023, may mga inventory sa mga malls, tinitingnan nila kung ano po yung mga nabili at natira. Sa office naman, nag-evaluate din kung ano yung performance ng company, kung kumita ba sila o mas magkakita nila na this year or last year. Mas sa personal life din natin, may evaluation naman din tayong ginagawa sa ating buhay. Kamusta na po yung personal nating buhay? Ating spiritual na buhay, ang ating family, ang ating work, ang ministry at iba pa. Naging maayos ba ang pakikitungo ko sa aking pamilya, sa aking work? Anong naging performance ko? Sa aking ministry, naging kalugod-lugod ba ako sa Diyos? Meron ba akong gustong gawin na hindi ko nagawa? Hayaan niyo po akong i-connect po ito sa ating bibigay o sa offering. Kamusta po ang ating ministry na ito?
Nakakasunod po ba tayo sa utos ng Diyos na mapagbigay sa kanyang gawain? Pagbibigay na may kasiyahan sa ating puso? Yung tinatawag na maluwag sa loob at hindi napipilitan man lang. Ito yung mga tanong, or these are the questions na you will answer sa Lord. It's between you and the Lord. Na kayo lang dalawa ang makasagot niya. O ikaw lang makasagot niya sa Lord. Okay po ba? Let's stand and pray. 2 Corinthians 9:7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Lord God, salamat po, Panginoon, dahil yung every utos mo sa amin, Lord God, yung every command mo, Lord, may katumbas po na iyon ang pagpapala. Na sabi nga po doon sa 2 Corinthians 9:7 na kung kami po magbibigay ng ulog sa aming puso, susunod kami sa utos mo, Lord, papalitan mo yun ang pagmamahal na manggagaling sa iyong puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ang natutuhan po namin, Lord God, na yung araw na po, yung goodness mo, yung kabutihan mo, Lord God, at katapatan mo, Panginoon, ang pwede po namin panghawakan, Panginoon. May mga kapatid po namin na gusto magbigay sa iyo, Panginoon, pero wala po silang kakayahan. Lord, patuloy mo po, Panginoon, na bigay sa kanila yung kanilang mga pangangailangan, Lord. Mga trabaho, Panginoon, o anumang bagay, Panginoon, na makakapagbigay po sila, Lord. At patuloy mo rin po pagpalain, Panginoon, yung mga tao na talagang nag-e-effort, Panginoon, na magbigay sa inyo. Alam ko namin na ibibigay mo po ito, Lord God, gamitin sa kanilang expectations, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At bilang po ito, Lord, na last Sunday po ng aming taon, sa taong ito, Panginoon. We pray, O Lord God, naggabayan mo po kami, Lord God. Marami pong mga uncertainties, Lord, na kami po ay harapin sa 2024. We pray, O Lord God, in the name of Jesus, na empower us, O Lord. Lord, tulungan mo po kami, Lord, na maging matatag sa aming pananampalataya, Lord, na panghawakan po ang inyong mga pangako, ang inyong pagmamahal, Panginoon, upang ma-face namin, maharap namin ang mga challenges po sa taong 2024. Maraming salamat po, Lord, dahil sa inyo po, Panginoon, ang aming kalakasan, Lord, ang aming pag-asa. Maraming salamat po, Lord, and we pray all these things, Lord. In Jesus' name, amen. Happy New Year! Yay! 2024 na, mga kapatid. Dadagdagan ang ating mga edad. Sabi nga ni Pastor Raymond sa kanyang word, thank you, Lord. Be grateful and thankful sa Panginoon sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Mabuti man o hindi mabuti. Para sa ating ikalalago sa ating pananampalataya. And we welcome, meron pa tayong i-welcome. Ayun, si Tammy Makalintan. Where is Tammy? Oh, beautiful girl. Beautiful girl. Welcome, Tammy. Next. May announcement pa ba? Oh, yung ating mga birthdays. Rachel Ann Ocampo, my dear daughter. Ilan taon ka na? Pwede na mag-boyfriend. January 3, Emelita Baltasar. Si Ate Emi. Ayun po si Ate Emi. Wala. Happy birthday sa kanyang bahay. Next. Wala na po? Si Nathan Baroga. Where's Nathan? Oh, yun po. Happy birthday. Makasika
yata daw chorus natin, kaya babae mo hindi po pagod. Si Jonathan Mendoza, happy birthday! Where are you? Nasaan na? First timer, hinapol. Where is Jonathan? Hello. Welcome po sa CDC. Baka nag-birthday din kayo. Happy birthday din. Okay, next. Meron pa ba? Okay. Awitan natin. Si Kuya Mel. January 5. Kuya Mel. Orlando. Announcement. Okay, sa ito, 5-day prayer and fasting po ng CDC. 1 meal fast. Sa isang araw, meron tayo isang meal na hindi kakain. Ayun ay para sa naman fast natin, mapalapit tayo sa Diyos at lahat tayo mga prayer. Ano po? Mag-fast and pray. From January 15 to 19 po yan. And Revival Night, sama-samang uli yung mga simbahan na mga kaibigan natin. Ano po? Sa January 19, Friday po yan, 6 p.m. January 28, ito po yung ating, ano po yan? Okay, 19th CDC anniversary, January 28. Ang ating pong guest speaker ay si Pastor Vince Santiago, a former sex change, now changed as a person. Siya na, dati girl, the girl, talagang napakaganda ng itsura niya po. Pero ngayon, pastor ang dating. Ano po? Nakita niyo po yung changes kapag lumapit sa Diyos? Ibang klase ang pagbabago. Ano po? Kaya, mag-invite po tayo ng mga unbeliever or mga kamag-anak natin na gusto natin din mabago. At mag-turn kay Jesus as Lord and Savior. Okay po? Wala na po ba? Next. Ministry heads and care group leaders meeting sa January 7, 2024 after the service worship. Okay, mga leaders, ready na po tayo dyan. Ano po? Alam naman natin yan. Sunday school will resume next week, January 7, 2024. Pag-English na yan, nabubulol ako. Okay po. Okay. Thank you and God bless. Okay, batiin niyo po yung mga katabi niyo. Happy New Year! Ayan! Lahat tayo. At i-bless po natin yung ating mga katabi. I-bless natin yung ating pamilya sa magitan ng ating mga prayer. Ano po? Hallelujah. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga nagdaang taon, sa mga dinanas namin, Lord, na kabutihan mo, ang kabaitan mo, ang walang hanggan mong pagbabago, Panginoon, sa pagmamahal sa amin, Lord God. Maraming salamat sa mga pamilya na kasama namin dito sa CDC, Lord God. Nawa po, Panginoon, ay mag-umapaw sa kanilang puso ang pag-ibig sa bawat isa, sa mga kapatiran, Panginoon. At patuloy na pag-alabin mo ang kanilang pag-ibig sa mga kaluluwang nawawala pa sa iyong kawan, Panginoon. At Lord, ikaw ay
ay napakabuti, hindi ka nagpapabaya sa bawat pamilya, Panginoon. Kaya maraming salamat sa mga salita na narinig namin ngayong araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming tagapagsalita, si Pastor Raymond at ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, lalo na po yung kanilang mga health po, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pastor namin na tumatayo na mga leader namin na hindi nagpapabaya. O Diyos, kahit din sa mga care group leader, Panginoon, na katuwang-katuwang, Panginoon, dito sa church na ito para ang bawat isa ay talagang lumalim sa pananampalataya. O Diyos. At salamat, Panginoon, na ang gabay mo ay mula noon hanggang ngayon, Panginoon. At hindi ka nagkukulang, hindi ka nagbabago, Panginoon. Ikaw ay Diyos na matapat, makapangyarihan, at lagi namin kinakapitan, O Diyos. Salamat din, Panginoon, sa mga praise and worship team na ginagamit mo kada linggo na nagbibigay ng papuri sa iyo, Panginoon. Anoint them, Lord, continuously, mightily, God. At gayon din sa mga miyembro namin, miyembro ng CDC, Father God, na sa ngayon, Panginoon, ay mga nasa kalinga mo, Lord God. Pagpalain mo po at gayon din, Lord, yung mga wala sa lugar na ito, ng mga kapatiran, Panginoon, saan man sila naroon. Iabot niyo po ang iyong mapagpalang kamay, pagpalain niyo po at ingatan, proteksyonan, Panginoon, sa anumang kanilang ginagawa sa ngayon. Lord, yung mga bata na nasa Sunday school, patuloy mo po, at ingatan, lumaki nawa sila, Panginoon, na may takot sa iyo at magpatuloy sa pakikinig ng iyong mga salita. At darating ang panahon, sila yung coming leaders ng church na ito, Father God. Kaya Lord, ingatan niyo po sila, Panginoon. Maraming salamat. Yung mga estudyante ng bawat pamilya, Panginoon, nawa sila ay magkaroon ng focus, makatapos sila sa pag-aaral, at marating nila yung kanilang mga naisin sa buhay. Pero ang lahat ng iyan, Panginoon, ay nasa iyong kapangyarihan, nasa inyong awa, nasa iyong grasya, Panginoon, at nasa inyong kalinga. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. God bless all. Amen. Ayan. Tapusin po natin ang taong 2023 sa pagpupuri kay Yahweh. Amen? Amen. Hallelujah. Mag-awit, nagpupuri, nagpiligo, ang lahat, pagpuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, lumalapit sa presensya.